Magandang araw. Bago po natin simulan ang kwentuhan, ay baka pwede naman po mag-subscribe po kayo sa aking channel, lalo na sa mga bago lang po dito sa munting channel ko. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ko ngayon, ay please paki-like na rin po at magbigay na rin po kayo ng comments. Pakipindot na rin po ang notification bell button para ma-update po kayo sa mga bagong lapag ko na stories. Maraming salamat po mga kapatid. Donald Duck, let's go! Otap, 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 otap. Ang magaling at mahiwagang taga-sulat. Ang mga tulog na mata na papamulat. Oh my goodness, sa ating nagkugulat. Ay pagmamalaki ko, tropa ko na pato. Kagrupo namin to, kaya kami panalo. Sulit ang kwento at pak na pak. Tara palakpakan natin si Donald Duck. Written by Donald Duck. Sisimula na po natin ang kwento. Si Lolo Rosendo at ang mga kaibigan nitong Tamawo na isinulat ni Donald Duck at ni Joshua Olaer Abarisya. Base po ito sa totoong kwento ni Joshua. Taong 2010 sa lugar ng Bohol. Hindi ko na lang sasabihin kung saan ang eksaktong lugar namin. 8 taong gulang ako noon at hindi ko makakalimutan ang kwento ng aking lolo sa akin. Bago akong gising ng oras na iyon dahil pinatulog ako ng aking ina at ginising naman niya ako ng 3:00 ng hapon para maglaro sa labas. Subalit naisipan kong pumunta sa bahay ng lolo ko upang doon ako maglaro. Habang papalapit ako sa bahay ng lolo ko ay nakita ko siyang nasa labas ng pinto at parang may tinitignan ito sa likuran ko na parang may gustong malaman kung ano ito at kung sino ito. Apo, sino yung kasama mo? Bakit parang ayaw kaniyang lubayan sa pagsunod sa iyo? Sambit ng lolo ko sa akin na pinagtatakahan ko dahil wala akong kasama ng oras na iyon. Si lolo naman, tinatakot ako. Ako lang po naman mag-isa, lolo. Baka namalikmata na naman po kayo. Sagot ko sa aking lolo na nagtataka kasi nakatitig talaga ito sa likuran ko. Hindi, apo. Ayan siya, oh. Batang babae na nakangiti pa sa akin. Sambit muli ng aking lolo sa akin, kaya napatakbo ako sa kanya at napayakap ng mahigpit sa kanyang kamay. Biglang nag-usal si lolo nang hindi ko malaman na salita at kinausap nito ang sinasabi niyang babae na nakasunod sa akin. Mga ilang minuto ay hinawakan ako sa ulo ng aking lolo at kinausap niya ako. Apo, maraming gustong makipaglaro sa iyo. Subalit, hindi mo sila nakikita. Kaya kung sakaling makita mo sila, wag na wag kang sasama sa kanila, ha? Dahil kapag ginawa mo iyon, hindi ka na makakabalik sa mundo ng mga buhay. Wika ng lolo ko sa akin na seryoso talaga ang kanyang mukha dahil ang sinasabi daw nitong kasama ko ay hindi iyon normal na tao, kung hindi isa iyong elemento na mahilig makipaglaro sa mga tao. Apo, halika dito sa loob ng bahay at may ikukwento ako sa iyo tungkol sa mga elemento na hindi nakikita ng pangkaraniwang mga tao.
Sambit ni Lolo sa akin upang ikwento nito ang kanyang karanasan kung bakit siya naging manggagamot. Ito ang kwento ni Lolo sa akin. Binata pa lang ang lolo ko ay may kaibigan na itong tamawo o tamao. Ito ang mga elementong mahahaba ang buhok na kulay puti at may mga tainga na patulis o pahaba. Ang mga ito ay mababait at palakaibigan. Basta wag mo lang silang sasaktan dahil kakaiba din ang mga ito kung magalit. Karamihan sa kanila ay lalaki, kaya madalas silang kumukuha ng kababaihan sa mundo ng mga mortal upang gawin nila itong asawa upang hindi mawala ang kanilang mga lahi. Dahil parang mga tao din ang mga ito, may pinapanganak at may namamatay din. Madalas ang mga ito ay nag-iimbita ng mga tao upang dalhin sa kanilang kaharian doon sa kabilang mundo ng mga elemento, doon sa kaharian ng mga tamawo. Kapag nagustuhan ng mga ito na tumira sila doon, ay malugod nilang tinatanggap ang mga ito. Subalit kapag hindi naman nagustuhan ng mga tao na tumira sa kanilang mundo, ay binabalik nila ang mga ito at nagiging isa na itong manggagamot. Dahil minsan tinulungan nila ang mga ito na manggamot gamit ang binibigay nilang maliliit na libro na kulay itim. Isa na doon si Lolo Rosendo nang sinama nila ito sa lugar nilang tinatawag na Romesa. Isa itong lugar kung saan makikita ang lahat ng tamawo na nakatira. Makikita doon ang mga ginto at yamanting nagkikinangan na hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo. May mga hayop din na sobrang kakaiba at kahit libutin mo ang buong mundo ay hindi ka makakakita ng ganoong mga hayop. At ang tatayog din ng mga gusali tulad sa mundo ng mga tao. Subalit ang lahat ng nakatira sa lugar ng Romesa ay walang matatanda. Halos parang mga binata at dalaga ang kanilang pagmumuka. Inalok ng pagkain si Lolo Rosendo ng kaibigan nitong tamawo. Subalit tumanggi itong kumain ng kanilang pagkain. Kinausap din siya at inalok kung nais nitong tumira sa kanilang lugar. Ngunit tumanggi si Lolo Rosendo sa alok sa kanya ng kanyang kaibigang tamawo dahil ayaw nito iwanan ang kanyang nobya noon na aking lola ngayon. Dahil sa pagmamahal ng aking lolo sa aking lola ay hindi siya nasilaw sa inalok sa kanyang kayamanan. Bagkus nais nitong umuwi sa mundo ng mga tao upang samahan ang kanyang pamilya. Kaya nang natapos ilibot si Lolo Rosendo sa buong kaharian ng Romesa, ay binigyan siya ng kanyang mga kaibigan ng isang librong itim na may nakasulat na kakaibang mga letra na hindi pa niya nababasa ng una niyang binuklat. Subalit habang binibigkas niya ito ng paulit-ulit ay nalalaman na niya ang mga bawat kahulugan ng mga ito. Ang mga nakasulat sa maliit na librong itim ay mga pangontra sa kulam, barang, na aswang at naengkanto. Nakasulat din kung paano makikipag-usap sa mga multo at sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga normal na tao. Pagkatapos na malaman ni Lolo Rosendo ang laman ng maliit na itim na libro, ay inihatid na ito ng kanyang mga kaibigang tamawo sa labas ng kaharian ng Romesa. Pagkakita kay Lolo Rosendo ng kanyang ama't ina
kasama ang kanyang nobya na lola ko ngayon ay halos gumulong sila sa lupa sa sobrang saya. Dahil 1 linggo na palang nawawala ang aking lolo at kahit saang lugar na pinupuntahan nito ay hindi nila makita hanggang nagpahula sila sa isang magaling na albularyo at tama ang sinabi nito na dito sa puno ng balete lalabas si Lolo Rosendo pagsapit ng bukang liwayway dahil nakausap nito ang mga tamawo na isa sa uli nila si Lolo Rosendo kapag malibot na nila ang buong kaharian ng tamawo. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay naging magaling na maganggamot si Lolo Rosendo at kahit anong sakit na hindi mapaliwanag ng mga doktor ay kaya nitong pagalingin. Kaya naging bantog si Lolo Rosendo sa buong bayan ng Bohol na isa sa pinakamagaling na manggagamot. Habang nagkukwento si Lolo Rosendo sa akin ng kanyang buhay ay may biglang dumating na isang babae na umiiyak at halata sa mukha nito na malaki ang problema nito. Kaya kinausap ito ni Lolo Rosendo ng mahinahon. Ano ba ang problema mo, Ginang? Tanong ni Lolo Rosendo sa babae habang panay pa rin ang pag-iyak nito. Tulungan niyo po ang aking asawa, Lolo Rosendo. Dinala na po namin siya sa ospital. Subalit hindi alam ng doktor kung ano ang sakit niya. Habang tumatagal nga po, ang tiyan ng asawa ko ay lumalaki at hirap po siyang huminga. Lolo, tulungan niyo po kami. Hindi na po namin alam ang gagawin sa kanya. Sambit ng ginang kay Lolo Rosendo dahil awang-awa na talaga ito sa kanyang asawang nakaratay na lang sa higaan nito. Kaya nagmamadaling tumungo ang aking lolo kung saan nakatira ang ginang at pagdating niya roon ay tumambad sa kanyang harapan ang di masukat ng laki ng tiyan ng asawa ng ginang. Parang lobo na itong puputok kung hindi maaagapan. Kaya nagmamadaling nag-usal ng dasal si Lolo Rosendo at nang malaman nito na mambabarang ang gumagambala sa taong ito ay doon niya naalala na hindi pala niya nadala ang kanyang gamit panggamot sa barang. Kaya nag-isip si Lolo Rosendo kung ano ang gagamitin niyang panggamot sa taong lumulobo ang tiyan. Kaya lumabas muna ito ng bahay at pinagmasdan ng paligid kung may makikita ba itong magagamit niya sa kanyang panggagamot. Habang nagmamasid si Lolo Rosendo sa kapaligiran ay biglang nagpakita sa kanya ang kaibigan niyang tamawo at tinuturo nito ang puno ng kasla o tuba-tuba. Kaya kumuha ito ng 7 pirasong dahon at dinasalan niya ito ng Latin na salita at agad niyang pinatong sa tiyan ng binarang. Halos umalingaw-ngaw ang boses ng taong binarang dahil nararamdaman itong hinihigop ng dahon ng kasla o tuba-tuba ang hangin na nasa kanyang tiyan. Ilang sandali lang at muling nagbigkas ng mahiwagang salita si Lolo Rosendo at bigla niyang hinampas ng kanyang maliit na librong itim ang tiyan ng binarang. Doon ay biglang napaupo ang taong binarang at sumuka ito ng mabahong likido kasama ang mga animoy mga insekto na gumagalaw pa sa sahig ng kanilang bahay. Nakita nila ang mga uod, ipis, langaw at langgam na gumagalaw kasama ang likidong sobrang baho. Kaya ang mga taong nakatingin sa panggagamot ni Lolo Rosendo ay nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwala dahil sa kanilang nasaksihan
na bigla nitong pinalabas sa katawan ng taong binarang ang mga insektong nakakadiring pagmasdan. Pagkatapos na maisuka ng taong binarang ang mabahong likido at mga insekto, ay agad itong nakatulog at dahan-dahan na bumabalik ang tiyan nito sa dating anyo. Halos tumalon sa saya ang asawa nito at sobrang higpit ang pagkayakap kay Lolo Rosendo at halos maiyak sa pagpapasalamat dahil napagaling nito ang kanyang asawa na ilang buwan nang nakaratay sa higaan at hindi makatulog dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Ang bumarang sa inyong asawa, Ginang, ay yung nakaaway niya sa sugalan. Hindi matanggap na taong iyon na natalo siya sa inyong asawa sa sugal. Kaya gumanti ito upang bigyan ng sumpa ang inyong asawa. Dahil kung hindi ko ito naanggapan, tiyak ang inyong pinakamamahal na asawa ay bangkay na ngayon. Wika ni Lolo Rosendo sa ginang habang nakayakap pa sa kanya. Pagkatapos na magamot ni Lolo Rosendo ang taong binarang, ay dinagsa na ito ng mga taong nais magpagamot sa kanya. Kaya nakilala sa buong baryo ng Bohol ang pangalan ni Lolo Rosendo, ang magaling na manggagamot na may kaibigang tamawo. Sa murang edad ko ng panahong iyon, nais ko nang matutunan ang mga orasyon at paano gamitin ang mga gamit ni Lolo Rosendo upang balang araw ay makatulong din ako sa mga taong nangangailangan ng tulong kahit walang kapalit na salapi o anumang kabayaran. Wakas. Dako naman po tayo sa shoutout. Belated happy birthday po pala sa iyo, Mama Lydia. Wish ko na sana humaba pa ang buhay mo. Iiwas ka sa anumang karamdaman at sakuna. Uulitin ko po, happy birthday po sa iyo, Mama Lydia. At sa nais po palang bumili ng mga pangontra sa nabarang na aswang o naingkanto, PM nyo lang po si Joshua Olaer Abaresya. Nagbibenta po sila via online at may mga mutya po silang kwintas. Kung nais po ninyong makita, PM nyo po siya. Salamat po mga kapatid sa pakikinig ng kwento ko. God bless you po sa lahat. At sana po paki-like at subscribe na rin po ang aking channel. At pakipindot na rin po ng notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong lapag kong kwento. Maraming pong salamat ulit.